pag ug bisag unsang kursuha nining yuta mga higala mga igsoon eskwelahan ha. Kinahanglan mo graduate ka para nga holder degree holder ka dayon mahimo na nimo na nga imuhang matawag nga imuhang yung na-accomplish nining tawhanon nga kinabuhi. Pero sa mga minyo na kinsay mga bana dinhi nga nag-eskwela sa pagkabana? Na sa mga asawa kinsay mga asawa dinhi nga nag-eskwela unsaon nga mahimong asawa? Pero abi ninyo mga higala mga igsoon kanang trabaho nato sa katilingban dutihan ra nato nag 8 ka oras okay na. Pwede na. Pero ang pagkabana o asawa pila ka oras brad? 24 oras yun. 24 oras. 24 oras mga higala mga igsoon busa ato ning sa taon. So alang sa mga dugay nang naminyo kini nga pagtulunan makatabang nato ni nga bisag kaniadto murag sukol ra siguro ta pero pinaagi nini dunay og na hiwi ba malinya gamay. Alam po sa mga wala pa naminyo especially sa mga batanon suduunga sa ning mga bersikulo dinhi ug alam ninyo sulod naman yun mo sa giingon nilag salag sa kaminyoon Brad, sister dili ra gid laling kami na mo ingon ninyo dili lalim mo na ingon nga nindot kay magminyo bitaw nindot magminyo pero pangutan-an ning mga dugay nang nagminyo pero ikumpara nato sa statistics sa mga naa sa kaminyoon daghan ang namaayo ang ilang kaminyoon o daghang nabulag nabungkag ang ilang kaminyoon pero imong ilang daw daghan gitong katibulaat pero nganong magminyo man mo Pero sa yan sa Diyos. para sa pamatigayon sa Dios. So dinhi makita nato kining pamilya dunay upat ka mga butangan ning isdutan nato kay nalambigit ni sa pagminyo nato kay magbato naman tag pamilya. Mahimo na kang bana sa imong asawa o ikaw asawa, mahimo na kang asawa sa imong bana. Dayon nalambigit usab ang trabaho, occupation. Minyo niya, way trabaho, murag lisod ni. Men. Iya may tungod pod sa kwarta. Kay kinahanglan man dang makapatong kwarta, may magtinuod ng istorya nga bahala kunog saging, basta labing. Diha nang laay ron. Mahal kayong diaper, mahal kayong gatas, di ka na magsilbi. Men, practical na ito, no? Mga higala, mga igsoon. Number 1 din sa family, kining husband o wife. Husband and wife. Bana o asawa. Number 1, for this cause shall a man leave his father and his mother, and shall be joined to his wife, and the two shall be one flesh. Kung sa igingon sa Biblia mga higala mga igsoon, ang lalaki mubiya sa iyahang ginikanan, mubiya sa iyahang amahan o inahan. Asa mo ipon? Sa ugangan? Muipon sa iyahang asawa. Nagpasabot ni nga mga patanon ay isa mo magminyo. So taasa ng inyong minyoanan kung nanaba makapundar ba o balay. Kaya di man na biblikal nga muipon mo sa inyong nga may uban nga palangga kay namo namong anak dinhi lang namo papuyon. Okay palangga niyo anak pero biblically dili brad. Kinahanglan gyud nga magbukod gyud ang bag-ong kinasal. Doon lagi sarili sila nga panimalay. Kay para kanang bag-ong kinasal makailan nag-unsay asin, unsay bitsin, unsay toyo, unsay asukar, tagbilang kilo sa bugas. Dili kay maminyo pero naaaragya pong ka sa imong balay sa imong ginikanan o sa imong ugangan unya mo palit og gatas ang ugangan ang ginikanan mo ragwa gyud na nagmao pwede magminyo pero unta masayod ang mga batanon o masayod ta nga ang unsa lalaki mo ipon sa iyahang asawa nagpasabot nga magbukod na sila doon na sarili untang panimalay. Ikadua, wives, be subject to your own husband as to the Lord.
Nagpasabot nga ang asawa, Sister Giselle, mupasakop ka sa imong bana. Ingon nga imong Ginoo. Grabe no? Ang unang Pedro 3, si Sarah, gitawag niya Ginoo ang iyahang bana. Ginoong Abraham. Wapo ginabrad. Pero, ang pangutana ni Rog, unsaon po ka pagpasakop sa asawa, ngadto sa bana, kay doon na naman ipanultihon. Who has the bread? Who has the roll? Kung kinsa daw tong makahatag og tinapay, sa lakto istorya ano to, kung kinsa to'y dunay trabaho, mo'y naitingog sa panimalay. Nao niya ang bana, kung lupigon ta sa atong asawa sa panguto, lupigon po ta sa atong asawa sa pagbababa, unya lupigon po ta sa atong asawa o pangitag kwarta. Natural, asawa, makapasako pabagha mo sa inyong bana. Murag lisod kayo. Pero ang Biblia nagingon, bisag unsang matanga sa inyong bana, gikinahanglan nga Episo 5:22 nga ang asawa magpasako sa kaugalingon nimong bana. Sister Giselle, pag lisod-lisod yun eh. Men, munang kini pong mga laki, especially itong mga batanon, ayaw sa mo padali-dali ninyo. Eskwela sa mo siguro, kay para nga makatrabaho o maayong trabaho, at least nga, bisag ang imong asawa, mas bright pa rin mo, mas babaon pa rin mo, kung ikaw nangitag panginabuhi, mas okay na niya. Amen. Ikatulo, kunya, napadihay. Kung sa itong wives, asawa, magpasakop sa kaugalingong bana. So, mga asawa, usahay kay, kumpara man ninyo inyong bana sa laing bana. So, makaulbo sa nag kasing-kasing kay kaspa kay inon mo may pamanto si pare kay mauni may pamanto si pare kay moto unsa ito bang sa bana hala kamo na rin pag-ipon wala na bungkag ng kamada. Busa sa asawa magpasakop sa kaugalingong bana. Men dayon ikatulo, the wife should fear her husband. Na ang asawa, kahadloki ang imuhang bana, sumala sa Episo 5:33. Bana, sulay eh. Isa lang nakaana sa mga asawa, ikaw may madlok para may dumot. Kunyag, Outside ko lang po. outside Kulambo daw. Di na kadulog, sulay eh. Pero, asawa, ingon nga, kahadloki ang imong bana. Kaya nga naman, ang lalaki, sama na siya ni Kristo nga may ulo sa iglesia. So, ingon na nga itong pagkakita, pero maglisod lagi ng asawa lagi pasako. Mahadlok, maglisod po na siya kahadlok. Kung ang asawa, bright, ang asawa, may mong pamaba, dayon ang asawa po, may nangitag paginabuhi, brad, lisod niya. Pero sa mga asawa, di pa ulayin tanan, so mga batanon, no? I-pre-read nino para nga di mo magpatagad sulod ba kay bata pa magayabuyab na wa mo kakita aning mga butanga so musulod lang mo sa kulungan lisod kayo na mong makagawas kung inyohanan ning masudlan no mga higala mga igsoon. Amen. Dayon ikaw pa young women to love their husband. So sa mga batanong mga asawa higugmaa ang inyong bana, sumala sa Tito 2:4. Dadala na ninyo, dahil naamoy mga Biblia dito sa inyo, mga higala, mga igsoon, pwede rin nila pukbon para di kayo malangay. Ikalima, I do not permit a woman to assert authority over a man. Sumala sa unang Timoteo 2:12. Kusang pagbulutan, dilig yun ta sa asawa. Sa bana ang pagbulutan. Pero pag maglikay mo na gining bana, di ba, Brad? Maglikay kang samok. Ikaw na lang. So, punta mga asawa, makaamgosad nga ang pagbulutan na gidunta sa mga bana. Pero kini kung nano maginahinaya kami nyo, na wag gini mag-ayaw, aton lang iduol si Ginoo. Amen. Ikaw nung, husband, love your wives and do not bitter against them. Nagpasabot nga, mga bana, Brad. Higugmao nimo si Giselle. Ug ayaw siya kay ubsi.
Di daw ta mahiubos sa atong asawa. Murag ambot ni sa mga bana og pataas daw sa mga bana og sukad-sukad wa gyud tan hiubos sa atong asawa. Ah. Ah. Wala may ubos, naglagot. Ah, hiubos naglagot. Murag lisod dani ba? Men. Pero ningon dili nga dili mahiubos sa ini atong mga asawa kay naibaba ni murag masinggan Mahilag kuan kay mahunong bilog di gyud pasagdaan nimo pitik-pitik gyud nya ilong-ilong lang ning bana para dili masamok di makuan di mo dako ang kuan ilong-ilong lang ta pero ana dito naiubos na ta pero sa gingon din mga bana higugmaon nato ang atuang asawa munang di po nato ikumpara ang atuang asawa sa uban may pamanto si Marie nimo asa mo ta din problema na kita ni no. Ikapito, ingon din husband, dwell together with him according to knowledge po sa bana kinahanglan magmalamon. Kabalo taon sa na to pagdala ang atuang asawa kay nga atong asawa weaker vessel. O assigning honor to them. Sumala sa 1 Peter 3:7. Maghatag taog pagtahod. Utahuron sa dato din atuang asawa. Atong pa sinungdan. Di kay unsa man kadiya? Usahay, sa uyab pa. Usahay hanggan ninyo? Usahay hanggan ninyo? Tawagan ba? Usahay tawagan ninyo? Mangupang. Mangupang. Sweet kayo. Pero mag-away din doon nga kung ipangbundak ng mga pangalan ba? Mangupang. So sa ingon, maghatag og pagtahod kita nga ba na tahuron na to ang atuang asawa. Men, kita pong mga asawa po tahuron po ang bana pero dili kay ang bana man tahuron na to ato asawa. Kanang usahay naay mabuhat nga maayo ni atong asawa ato pong daygon. Ato pong pasalamatan, ato pong pasidunggan. Karon adlaw kay karon si Manauna kay wa man gyud ka maglungot-lungot na ko then wa man ko ni mahwaya naay pang shopping di tamdan to sa ato ang mga asawa unsa ato silang tahuron ato silang pasidunggan kung dunay nahimong maayo ato silang pasidunggan gwapo ni mo nilungag ronda gwapo ni mo sudan lami pagkaluto so atong pasidunggan ang ato ang mga asawa dili kay ang asawa noon sa uban kining atong asawa moy atong pasidunggan ikawalo direrang laayan do not deprive each other except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer and then be together again. Sumala sa 1 Corinthians 7:5. Ang 1 Corinthians 7:3 ani, let the husband render to his wife that which is due. Ako lang in English na kay mahulog mo bastos yun ani. Kining render mga higala mga igsoon mo ning ginahimo sa bana ug asawa. Unsay gingon dinhi? Let the husband render to his wife. Usa Brad? Okay. Ano ni Brad? Bisan bagon sa kahago tibok adlaw, pagbilin gyud og kusog. Pagbilin gyud og kusog. Kay kung ang magtrabaho ta, mujuti tagadlawan. Pagkagabi ana, mujuti sadda. Render na Brad. Wa ni dili birasto sa tinuon ni siya. Nga naman, kung dili ni buhaton, dunay daghang mga kaminyoon karon nga nagbulag. Nga naman, ang asawa, di magparinder siyang bana. O ang bana, di sa murinder siyang asawa. Kung sa resulta, ang asawa, nangitaglain. Dahil ang bana, nangitaglain. Di, gubang pamilya. Guba, luoy kayong mga anak. Busa karon, kinahanglan nga makaangduta nga dunay kaakuhan ang mga bana. Render to his wife that which is due. Pero dunay exception to the rule. Unsa may exception to the rule? Kung maghimo mo agreement nga di sa ta mag-render iron kay magampo sa ta. Na istorya ni gipamulong sa disegson. Ang asawa Brad kay Jusnon kayo. Di man gusto magparinder sa iyang bana. No ni sister. Ang gihimo niya kay nabasahan man niya ning 1 Corinthians 7:5 nga kung dunay agreement, especially sa pagampo, tao na din siyang pandong sa ulo kay nagampo.
luhod, paabot yung bana na kano sa man. So pag human og kuan ampo di pay na bana kini. Parang mo na gini. Sus nilingkod pa man na. Then nagbasag Biblia. Di ang gihimo sa bana ni gawas. Dayon. Drive sa motor, pakusog og dagan na. May galing kay dito sa unahan ay dakop, balik ang bana. Pangutan na siya sing asawa. Di siya kagikan yung bana. Nagpangin. So, kasagaran sa gubot sa pamilya, kanag yung render. Practical niya ito wata diri magbinastos, pero sa mga bata noon, no? Basta may kahimuan pa, buhaton nato ang ato ang katungo. No, dili kan gawas lang kung nay agreement, nagsakit siguro, pero uyab pa magtago-tago. No? Ini kaminyo na magtalikdanay na. Uyab pa gwapo kayo mahumot brad tong mga mahalon. Ini kaminyo na gumawa ng plus. Efficacent, omega. So unta makanggoda nga ang matagusa. Nga din para malikayan na to ang problema karon kasagaran karon sa katilingban mo gini. Bisag pagka ng mga kuan nag-alagad sa Ginoo, mga pildig yun. Kay samot nagmuminsahe ka na kaning tunga, perte ni mong tayada niya og pulong si Ginoo niya makasilip-silip kag mga mayuhon na mabiktima o niya bikil na mo si mong asawa, so daog yun, matintag yun. So alang sa safety sa mga bana, no? Giselle, gawas kung na yung mga kakulian, so magsabot kayo mo para na wala kay problema sa unahan. Kay maura ba ning problema kanang rinder. Kung wa kay bugas, pwede ka mawagta si mong mama, papa, paano magubugas. Kung wa kay kwarta, pwede ka mo adto, pwede ka rin dagang mga problema nga pwede din mo isugid sa uban. Pwede problema bisan pag si mong mama o papa, di yung kakasulti. Ihimo gining dadon hangtod sa kamatayon. Maulaw nga. Ano man sa magtiayon na maguning sa magtiayon na maguni ang magtiayon rin na sayo ani. Sa mga batanon ayaw sa gin mo sulod-sulod ani mga butang nga kay mabikil gin mo abi ninyo og sayon rin kami nyoon murag lisod gamay. Kay mato na ta sa children and parents. So kinahanglan na yung mga bata karon ay mga anak karon nganong mugura gidad dali rang matay. Nganong malingon dinhi nga children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, that is that be well with you, and that you may live long on the earth. So kana din pagtao dato sa atong ginikanan mo pataas na sa atong edad. Pero bata galing musukol-sukol ginikanan niya balikason pag ginikanan na iha pa kagadlaw. Kamay rin kagadlaw ni ita, dali rin kang matay kay ang atong pagtahod sa atong mga ginikanan no makakinabuhitan ni ining yutaa mas hataas-taas ang ato ang mga edad moabot. Sumala na sa Episo 6:1 ngadto sa 3. Ikadua, let them first learn to show respect to their own household and to render to return to their parents. Alam ni sa mga bata, kinaraw sa atong mga ginikanan, unang Timoteo 5:4, kinahanglan ta nga mutahod sa ato ang mga ginikanan. Ikatulo, fathers, amahan, brad, do not provoke your children to anger. Ayaw pagpasok ang imuhang anak, but nurture them in the discipline and admonition of the Lord. Ephesians 6:4. So ato silang ating manon pagdisiplinaon, i-admonition na to diha sa Ginoo. So ikaw pa, so Giselle, train the young women to love their children. Amen. So kanang mga bata, gasa na gikan sa Dios, gasa na gikan ni Jehovah. Ato nang panggaon, dili nato na pwede nato disiplinaon, pero dili na po nang murag makabunal ta, murag mapagbitin. Ayaw, disiplinaon pero dili nang pasakitan yung taman ang atuang mga anak. Kay kana gipiyal lang sa Dios nga ni kanato mga higala, mga igsoon. Ikaduha, kung magminyo no mga batanon, ayaw habian ninyo na og mosulod mo kami niyon. Especially kung wala pa'y trabaho kay maglisod gid na. Mahal kay bugas ron.
Unya, napay, amot, kung sa'y gata sa inyong mga anak, pero amo agali, nitrogen, pero basta pusog na mo, tutoy, dali rin mahurot na isa karton, palit na pod. So, mas maayo nga makaanggo. Nga katong musulod sa kami niyon, doon na gyud maayo nga trabaho, mga higala, mga igsoon. Ang ikaduhang Tesalonica 3:10 ningon, nga katudang tapulan, dili angay pakanon. Then, unsa to mga batanon? Ang taong tapulan, dili pakanon. Sumala sa proverbio, pasudungon na siya sa mga lumigas. Kaya mga lumigas, kanunay nag-imbak og pagkaon. So, niatong mga naghuna-huna nga maninyo, kinahanglan yun nga dunay trabaho. Kay natural, okay ra ikaw ra kay sugot ra siguro kag kasa mo kaon sulod sa usa ka adlaw. Okay ra pero maminyo na ka. Imong asawa mo kaon man na. Inya na pa nay panginahanglan ang atong asawa. Ha? Sahay, mahangyo pag yun na nga naay ako'y paliton sa Shopee ba? Lazada. Now, wala tayo kahatag. So, kinahanglan, before magminyo, so taon yun nga ang bana, doon na siya ay maayong trabaho. Episo 4:28. But rather should labor. Kinahanglan yun nga maghago. Kay doon na may panginahanglan ang pamilya, bugas, kuryente, tubig, dagang panginahanglan. Niya, panginahanglan pa sa bata, daghan, busa nagkinahanglan ng may kalambigitan ang pagpangita og maayong trabaho kung musulod na sa kaminyoon. So, lisod po kayo kung magminyo niya, way trabaho ang bana. Mas lisod kung wagi trabaho ang duha. Kay unsa na walay isangkap sa paginahanglan. So, lisod kayo no? So, mga batanon na iya sa sulod-sulod ani kung magsalig pa mo sa inyong mama o papa kay imbes ng atong mga ginikanan mga makapahulay na gikuan ni kay naminyo na nga ako ang mga anak. Pahulay ba uroy? Nga na ay mga kawala doon sa imuhaman paingon. So, unta no? Dayon, what to do with profit? Unsa may buhaton nato sa ato ang mga income. Okay? Have something to share with this who has need. Sumala sa Episo 4:28. Busa kaming mga Kristohanon, gidasig yun yung mga igsoon sa pagtuo nga magtinarong o pangitag trabaho. Dayon, mahimong matinumanon sa paghalad. Kay, dinhi wala man ni pastor nga gisulduan. Ang kung muhalad mi sa simbahan or sa meeting hall, kana nga halad na mo, mga offering, gamito na mo sa panginahanglan. Nga nga meeting hall, extension, tanan. So wala mi giswelduan din busa, gidasig na mo mga igsoon nga, kinahanglan gyud nga, dunay mga maayong trabaho. These hands have ministered to my needs and to those who are with me. Sumala sa Buhat 20:34. Sumuhatag ta diha sa Ginoo para sa makaatiman ta sa uban nga mga igsoon nato sa pagtuo. So dunay tulo ka butang nga ako ang idugang ani. Ang mga magtiayon gyud ta mahimutang diligent in working. Men diligent kugihan sa pagtrabaho. Ikaduha, faithful in offering. Brad, matinumanon gyud sa paghalad. Dayon, bisag naa ning duha, diligent in working, then faithful in offering. Kung dili po ang magtiayon, wise in spending. Wala. Ang imuhang kuhan ka ng kwarta sulod sa kadlaw, siguro nakay abot nga 500. Kung mugasto po kag 1,000, so lugi. So kinahanglan kung unsay mo abot, mo gyud tuy tipiron kuhaan to iya sa Ginoo dayon tipiron. Hen. Then sa likod mga igsoon concerning money, may tungod sa lapi, kwarta. Unsa may position sa kwarta, kaakbang ni siya sa Dios. Munang God versus Mammon.
Dahil nun sa may buhaton sa mga balaan, mga magtotoo, may tungod sa kwarta. So ako na lang ilaktod, kining kwarta di yung tata magbalimbong. Pwede ta manginabuhi, pero ang kwarta, human matagpo ang atong panginahanglan, ato nang ibutang para magamit sa buhat sa Ginoo. Men, dili na para ato lang. Kung di panalanginan kas Ginoo, dako guma, kayod trabaho gyud para nga masangkapan ang imong panginahanglan dayon makahatag pug ka diha sa Ginoo. Ang uban ayaw po nimo nga magsige na lang ka og pangitag paginabuhian, wala lang kay panahon. Alang sa pag-alagad sa ato ang Dios, murag lahi pa na siya. Manginabuhi ka pero ayaw kalimti. Ang priority nato mao ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Lastly, kining 4 principle concerning kanang living pagkinabuhi sa mga magtotoo. Una, profitable to yourselves. Amen. Ikaduha, being free from all things. Kwanta gawas nun ta sa tanang butang. Nakot pangutana. Naamagin may gamayin ko ano. Kining gigasto ani ninyo. Inutang, inipon. Inipon. So mga igala, mga igsoon, ang ilang gibayad ani ilahang inipon. Kay kung inutang brad, lisod brad. Mao'y pagsulod nila sa bag-ong ang sa kinabuhi. Unya nagsugo din og utang. Yan. Dayon kung makaya, no? Kung makaya. Kung unsa ra nay moabot nga gipanalangin sa Ginoo mo ra toy paiguon sa inadlaw nga panginahanglan. Ug mahimo ayaw pangutang. Ug mahimo dili magmusulod og lending or turko ba kaya kay mahimo nang gapos hinuon. Imbes nga ang imong salin nga mga panahon mo alagad sa Ginoo, ang imong una-una kay unsaon nakuto pagbayad. Kanang unsa may tawag low profile ang gidunta nato ang pagkinabuhi. Amen. Namin nahibagat nga maumaor ang ilang panginabuhi pero nangutang. Tulo ka cellphone tag 60,000. Na unsaon man na. Wa na kay ihala na kay tanan nimong kuan niya 60,000 tulo ka buok. Pila man na? 180. Nya mo nang kitang mga Kristohanon bisag dunay kakaya, dunay kapalit pero tungod og alang sa buhat sa Ginoo nga unta di man gud ingon ani nga kung makakwarta ta, kung business, kung nag-uma kamo, naman mo subukin nag-uma, di ka makaingon nga sa tanang panahon mahal ang gulay. Naay panahon, brad, nga bagsak ang gulay. Nan, inig mahal ang gulay, dako kayo kaog ginansya. Pataka nagagastuhan na. Moabot ang panahon nga barato ang gulay. Unya naurot na mo gasto ang imong inipon nga kwarta, problema. Busa kinahanglan mga magtotoo, wise gyud ta sa ato ang paggasto sa ato ang kwarta. Kung unsa na ito'y panginahanglan unta, unsa lang ang need, no? Dili na ginunta ta atong magpataka paukuha sa mga wants. Kato lang yung mga panginahanglan. Amen. So, lastly, glorifying God. Okay. Mong himayaon nato nga ato ang Dios sa tanang panahon. Amen. So, mani na tanaw sa proper na to nga kasal kato ginina kuan ra gyud do. Ako lang tong giapil. So, mga igala, mga igsoon, ako si Algin Uhuilan, dayon na ako'y krasam, Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage. So, kini siya ang effective ani June 19, 2025 hangto December 31, 2027. So, na-number ni taas magani. So, morning ako ang lisensya nga ako makwalipikado pwede mo kasal. Sumala sa balaod, mga higala, mga igsoon. Na may mga igsoon pang wala nakasal. Sa akin, mag-una-una nga unya rami magpakasal kung nanag-iipon. O wag yung ipon, basta na lang mo'y kuwan ng sinumar akong kasalunda yun. Pwede nagwayanda. Ang importante nga maligal ba ang kaminyoon. Moingon mo nga, wami ihatag. Di sa gwa ihatag, giniato abrad. Tabang yun eh. Ben parang nga kanang mga igsoon sa pagtuog, bisa ka ng mga kailan ninyo nga
dugay-dugay na nga wala pa makasal atong tabangan. Men para nga maligal ba ang kaminyon kay muraranig nagpalit kag sakyanan. Brad. Unya, wa kay lisensya. Imo atong sakyanan. Pero wa man kay lisensya. Unya nagpadagan ka diya sa highway. Unsa man to? Imong pagpadagan, legal o illegal? Oh, illegal. So, pareha ka po na sa kuan nga mga bata noon or dugay-dugay na nga nag-ipon. Kasado nag-ipon ton mo pero unsa man na, legal o illegal? So, tingani, pwede mo tabangan. So, kung dinhi doon lang mo ni lang Bernoe. Men. So, para sa legality, mga higala, mga igsoon, gingon din sa marriage in the Philippines sa executive order ni siya, number 209. May tungod sa Family Code of the Philippines. Nga ang kaminyo, ni nga nani, dunay duha ka mga panginahanglan. Requisite. Una, kinahanglan nga legal ang mga edad. So, pwede na ba? Pwede na kaslon. 23 naman mong duha, so pwede. So, sa Pilipinas, dili pwede kaslon ang under, below 18, mga higala, mga igsoon. Dayon, ang both parties, kinahanglan nga voluntarily. Wala po ni mo parking kotse. Ang uban ng kay makasal kay parking ang kotse. Kotselyo ba? Kotse. Kini gyud sa mani, wala po mo gipugos. Kundi kining inyo voluntarily. Okay? Dayon atubangan ni siya sa solemnizing officer. So, kwanta na natay lisensya, dayon dunay mga witness, dunay mga saksi, mga higala, mga igsoon. Okay? Nay, mic isa? Malihog dapat mic. Wala? Wala? Dili wireless, mupo ra. Dili wireless? Sige. Alin? Pindo? Pas-pasa lang pindo mo luwa Men. So, Brad Francisco, kinabubuton mo ba ang pagpakasal ni Giselle? Yes. Giselle, kinabubuton mo ba ang pagpakasal ni Francisco? Amen. So, Brad Francisco, dawaton mo ba si Giselle? Ingon nga inahan sa inyong umaabot ng mga anak? Amen. So, Giselle, kinabubuton mo bang dawaton si Francisco nga mahimong amahan sa inyong mga anak? Brad Francisco, andam ka ba nga higugmaon o gampingan si Giselle? Amen. Giselle, andam ka bang higugmaon, alagaran o suportahan si Francisco? Amen. Amen, ha? Brad, kanang atong asawa, bisan siguro kining mga bahay, anak ni baba, ayaw yung dapake. Kay kining asawa, wa man ko gikan sa panit o unod diri sa tong kumo. Wa po ni ko panit o unod diri sa katong siko. Sa tuhod wa kaya or sa tiil. Ay mga banaron nga man, mga ilang asawa looy. Nang bunugon, ilahang dapatan ang ilahang mga asawa, dili no? Ingon din nga higugmaon yun mo ang imuhang asawa o kung sa ingon dire ampingan brad. Dili dapatan ampingan. Ampingan. Men. So ako isulti din mo follow lang kanako no. Kini nga pag moingon ko ako ang ilitok ninyo ang inyong pangalan. Pag moingon kay nga ang pangalan sa inyong partner. Magdungan lang mo kay isa ra man ato ang mic, ato ang mic. So dol-dol gamay para nga ako ang inyong ngalan. Nga ngalan ni Francisco then ikaw ang ngalan. Amen. Ako Francisco. sunod to ako pwede ngalan lang. Sabay mo.
Ako si, bungangon ni mo. Usbon mo, ako si. Usbon na mo. Ako si. Francisco. Napay ako. 1, 2, 3, katulo na eh. Ako si. Ako si Francisco. Nagasaad atubangan sa Dios o sa mga saksi. Nagasaad. Oh, wala pa. Nagasaad. Nagasaad atubangan sa Dios o sa mga saksi. Na si. Giselle. Francisco. Akong mahalon o kampingan. Akong mahalon o kampingan. Higugmaon o suportahan. Tugmaon o suportahan. Sa kasakit o sa kalipay. Sakit o kalipay. Sa kawaladon o sa kaharuhay. Sa kawaladon o sa kaharuhay. Ako siyang unungan Ako siyang unungan o ang kamatayon ra o ang kamatayon ra ang makabulag namo. ang makabulag kanang Panalanginan unta mi sa Ginoo. panlanginan unta mi sa Ginoo. Amen. So nakadungog no daghang mga saksi nga higumaon ninyo ang usag-usa dayon unungan hangtod sa kamatayon. Mga higala mga igsoon ang kaminyoon walay divorce. Bisag na ibalaod nga divorce, bisag na ibalaod nga annulment, pero atubangan sa Dios, once nga ang tao, ang duha makasal na, kasado na ginagad. Kamatayon ray makabulag na. Amen. So naay exception to the rule na, pero di na nato isgutan. Kamoy sing-sing. Karang iya ka. Follow after me yapon. Nabisan eh. So, gari may sok-sok. Ganito yan kamo. Nasa ang dala. Anak, sige. So nako, amen. Giselle, Giselle, dawata kining singsing, dawata kining singsing, isip simbolo isip simbolo sa akong matinud-anon sa akong matinud-anon ug putli nga pagigugma kanimo. ug putling paghigugma kanimo. Amen. So, imong singsing. So nako. Francisco, Francisco, dawata kining singsing, nawata kining singsing, isip simbolo isip simbolo, sa akong matinud-anon, sa akong matinud-anon, ug putli nga pagigugma kanimo. putli ang pahigugma kanimo. Palikong taon. Okay, amen. So, dool gamay. Na. So, mao na ni ang pronouncement mga higala, mga igsoon. Amen. So, i-declare na ni paguman, is the bride yun. So, dayon, legal na dayon ang inyong kaminyon. Amen. Francisco Kamahalan Ilumirag and Giselle Corices Matugas. On this day, August 15, 2026, at the church in Bansalan Meeting Hall, Bansalan, Davao del Sur. Now, I pronounce you husband and wife. Aktak mga igala, mga igsoon. Amen. So karon, kining ilang pagabuhaton mo ni ang ilang first legal kiss. Kaya ito mga miyagi di ay ato ni mga miyagi puro to illegal. Kini legal yun. So sige na pa mo buhat kami karon. Ang iyon mo na ako nga magkakabangay. Amen. Nakabangay. Dayon asa og mag-kiss mo asan masigulitan sa baga. Baga. Dahil ikaw sawa. Hawa ka. Ha? Dayon inikisan ni kay kala sila gusto man ang makakita, gusto nilang picturean. Gusto ng picturean, pwede po nila videohan. Ilan ang email so moiyap taog bisag mga 5 seconds lang. 5 seconds nga ayaw sa ninyo
bulaga ang inyong simon. Ha? Pag human sa 5, pwede na ninyo bulagon para nga di na ta mag-usap. Tingay kinyong bulagon. Di sila ka kuan video o sibon na gyapon nato. Okay. You may kiss the bride. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So mga higala, mga igsoon. Tulong laway yun. Amen. Ang giusa sa Dios sa tao dili pagabulagon sila. So congrats kayo sa bago natong kasal nga mga igsoon ug bagong mga bagong nakasal. Amen. So ang buhaton na to ihatag nako balik no sa MC. Gusto ko sa kumpay.